Digong. Hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba? Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong! Bring him home! 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 At siyempre, kapatid, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre, kapatid, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayan OFWs. Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-alala. Tama? Dahil may kasama si Tatay Digong! Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagtulot na magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpapuri, Martin Alvar, marami na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon. Tama? At nakikita ko, kapatid Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, kapatid Admar, kailan kayo naramdaman ninyo, masing kayo
Kinumpal natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ito niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating leg wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Talagang galit ako. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never compromise our dignity. Your concern is human rights. Mine is human life. No one want to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya mo mamatay, maulong ng aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control. We make clear the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build the build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the police. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And the prosecutors must be Filipino like me.